Last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as life-threatening. So ito na nga mga pre, Apollo Kibuloy dinala sa Philippine Heart Center matapos sumakit ang dibdib. Sumakit yung dibdib? Ang dibdib ng Son of God ay sumakit di umano? Bakit? Hindi niya ba kayang pagalingin yung sarili niya? Paano na yan? Mamumroblema yung mga members niya. Siya pa naman daw yung daan papunta sa kaharian niya. Yung langit na sinasabi niya, hindi ko alam kung anong klaseng langit yun. Basta siya daw yung daan. Paano pag madedo ka? Dahil sa sakit mo na yan. Sino pa yung magiging daan ng mga miyembro mo? Alangan si Bayad ba yung maging daan? Kasi nagpapastor-pastoran na rin yun eh. Diba? So, eto na po si Kibuloy, no? Actually, ito, ako'y naniniwala na plano talaga nila to. No, na talagang madala si Kibuloy sa hospital. Hindi ko alam kung totoo talaga yung sakit or nagsasakit-sakitan lang. Pero sana, siguro naman, sana, no? Bago dalhin, check muna kung totoo ba yung mga sinasabi nito. Or baka mamaya, uma-acting lang. Diba? Kasi, dapat bantayan din ito ng ating mga kapulisan kasi alam nyo, ito si Kibuloy, malay natin, di ba? Baka may planong tumakas. Di naman natin maiwasang isipin yun. Hindi natin maiwasang isipin yun kasi na-experience na niya yung loob eh. No? Kung gaano kahirap. So ngayon, mag-iisip ka, paano tatakas? Di ba? Malay mo lang naman, 'di ba? Pero Kibuloy, akala ko kasi hindi ka hindi ka tinatabla ng mga sakit. Kasi ikaw yung may-ari ng kaluluwa. 'Di ba? Tingnan mo si Jesus Christ. Napaka-humble nun. May sakit ba siya pa ngayong siya pa ngayong naggagamot, bumubuhay ng patay. Bakit yung katawan mo ngayon parang namumroblema? 'Di ba? Kung totoo man 'yan Kung totoo man 'yan, bakit yung katawan mo ngayon may mga sakit-sakit na? Tandaan mo, Son of God ka. Pina-stop mo nga yung bagyo eh. Yung lindol, di ba? KO! Tapos nagbanta ka pa, pipindutin mo yung vibrator ng sanlibutan. So, isa lang ibig sabihin yan, may power ka, kilikili power. May power ka, may kapangyarihan ka. Ngayon mo patunayan, pakita mo sa amin na ikaw yung anak ng Diyos. Kasi ginawa mo ng ama si Jesus Christ eh. Diba? Patunayan mo sa amin. Sige nga. Wala talaga itong mga to. Alam nyo, itong mga grupo ni Kibuloy, mga kulto to eh. Paano? Tama mo ipina-impeach mo si Jesus Christ. Bigla kang naging anak. Imbis si Jesus Christ yung anak, ikaw na yung naging anak. Ito kahihiyan to ng mga Kibulok member Ay sabi nila, makapangyarihan si pastor. Sige nga, gamitin nyo yung power. Gamitin niya ngayon yung kapangyarihan niya. Pagalingin niya yung sarili niya. Isa pa ba? Bakit mo kailangan magpa-hospital? May power ka naman. Sasabihin na naman ng mga dyan, supporter ni Kibulok. Piluso po ka. Oo, matagal na akong piluso po. Bakit? Nasasaktan kayo pag kayo yung napipiluso po? Totoo naman yung sinasabi ko Kung talagang may power yan, pagalingin niya yung sarili niya. Wala talaga itong mga to. Mga bobo! Diba? Tuloy natin. Kinumpirma ng Philippine National Police na dinala sa Philippine Heart Center si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito'y matapos na aprubahan ng korte ang medical furlough nito dahil sa pananakit ng dibdib at irregular na heartbeat. Tamo. Lagot kayo mga dyan mga miyembro ni Kibuloy Pag ito na pinirma, isang uod na lang pipirma dito
Pag pumirma yung isang uod dito, at mawala na to sa inyo si Kibulok, wag naman sana, ano? Para pagdusahan pa niya yung mga kasalanan niya. Kapag ito nawala, siya pa naman yung nag-iisang daan. Siya daw yung daan. Oh, patungo sa langit. Iwan ko kung saan yung langit niya. Patungo sa kanyang mansyon doon sa pabalik-balik na daw siya doon sa langit niya. Natandaan yun, doorknob daw yung ano niya doon, yung kanyang mansyon, yung doorknob niya doon ay diamond, 'di ba? Oh, paano kayo makakapunta doon kung ito si Kibuloy ay mawala na sa inyo? Dahil sa kanyang nararamdamang sakit ngayon. Ah. Kanino kayo dadaan? Kay Banat Bay? Kakahiya yun. K.O. Oh. Tamo, nasa ospital yung anak ng Diyos. Nagpa-ospital. Hindi kayang gamutin yung sarili. Ang yabang mo kasi, Kibuloy. Magyabang ka pa. Ayan, buhay ka pa, pinaparusahan ka na nung totoong ano. Oh, yung lumikha. Diba? Inangkin mo kasi. Feeling mo, ikaw yun eh. K.O. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, tumaing ng pananakit ng dibdib si Kibuloy noong November 7. Kaya't Nanakit yung dibdib. Dapat ganun mo. Power ba? Oh. Ako si Kibuloy. Masakit yung dibdib ko. Papagalingin ko. Gamitan mo ng ano, pinagbabawal na vibrate mo ba? Di ba may ano ka, vibrator ka? Ay, para lang pala yun sa sanlibutan yung vibrator. Hindi pala para sa pananinikip ng dibdib. K.O. dinala na ito sa Heart Center noong November 8, Biyernes para sa ilang medical check-up. Ito lang po ay para bigyang daan po yung gagawin pong medical examination dahil marami po yung kailangan gawin po sa kanya, yung pong sinasabi ko kanina na irregular heartbeat ay based po yun doon sa ECG na ginawa po ng PNPGH, but this time Okay, nakita nila na may something talaga. Nakita nila. Okay. Sige. around dahil po to check po. Remember po, meron po siya before na medical condition, nag-undergo na po siya ng heart procedures before. So just to make sure po na hindi po malalagay sa alanganin po yung kanyang buhay po. At Hindi malalagay sa alanganin yan. Ako'y naniniwala. Hindi man nilalagay sa alanganin yan. Makapangyarihan yung nakakulong dyan eh. K.O. Oh, imagine, siya yung may-ari ng sanlibutan. Siya yung may-ari ng mga ginto. Oh, siya yung may-ari ng mga kaluluwa. Oh, ano pa, may vibrator siya ng sanlibutan. Kaya niyang magpa-stop. Oh, so paano yun? Tapos may mangyayari sa kanya, hindi ako maniwala doon. Kaya niya yan, kaya niyang ano yan, kaya niyang gawa ng paraan yan para mapa-stop niya yung nararamdaman niya ngayon. Diba? Siya na lahat eh. Oh. Ang may-ari ng kaluluwa niyo si Kibulok daw. K.O. Oh. O pag hindi daw kayo dumaan sa kanya, hindi daw kayo maliligtas. Kaya ako yung napaisip, so ang maliligtas lang pala yung nasa Davao lang na mga miyembro niya. Paano yung mga Amerikano, mga Inchik, mga Indiano na hindi miyembro ni Kibulok? Puro pala Pilipino yung maligtas nito. K.O. Wala palang ibang lahi. Diba? Isang malaking kahangalan yan eh. Ni Kibulok. Ewan ko, daming nauuto nito ni Kibulok. Mga teacher. Kaya yung ibang teacher nag-resign. Para lang magpamiyembro dyan sa mga kulto na yan. Diba? ang kanyang medical condition po ay minarapat po. So nag-undergo po siya doon ng further tests like 2D echo, stress test, blood chemistry, and other heart-related examination and assessment. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakatakda na sanang ibalik si Kibuloy sa Campo Crame ngayong araw Lunes. Subalit muling inaprobahan ng Pasig RTC ang extension nito sa ospital. Ay, siyempre,
tuwan-tuwa si Kibuloy niyan. Alam niyo bakit? May aircon dyan sa hospital eh. KO. May aircon dyan eh. Eh dun sa kulungan niya, mainit dun. Oh, di ba? Sa bagay, kasi demonyo naman itong tao na to, nababagay lang siya sa mga maiinit na lugar. Oh. Eh saan ba nakatira yung mga demonyo? Oh. Si Kibuloy lang yung nakita ko na demonyo na nagpa-aircon ngayon sa hospital. Oh. Kibuloy lang. Oh. Diba ang kaharian ng mga demonyo ay mga maiinit na lugar, impyerno? Diba? Doon ka nababagay, Kibulok. Balik ka na. Oh, 'di ba nagrereklamo to noon kasi wala daw mainit daw yung kulungan niya. Bakit saan ka ba makakita ng nakakulong na may aircon? Oh, saan? Saan nga? Sige nga. Oh, wala. Sa panahon ni PBBM ngayon, pantay-pantay. Basta makita lang ng Pangulo, basta alam lang ng Pangulo, Porque na lang dun sa hindi nalalaman ng Pangulo na isinisikreto ng mga nakapalibot sa kanya. Oo. Ang administrasyon ngayon, patas. Alangan namang ikaw magpa-aircon tapos yung mga mahihirap na nakakulong, nainitan. O nagsiksikan pa nga yung iba dyan. Di ba? Iba yun. Nakareceive po through email ang PNP Custodial Center ng kopya po ng order ng RTC Pasig extending the medical furlough of Apollo Kibuloy hanggang November 16 po. Hanggang November 16? Ano ba tayo ngayon? 12, 13, 14, 15, 16. May 5 araw pa. Sana all, Kibuloy. Oo, pasarap ngayon sa hospital. With aircon. Ewan ko kung nakahawak yan ng cellphone ngayon. Pero bawal yan, di ba? Bawal maghawak ng cellphone yan. Pag ikaw ay nakakulong, tapos, alimbawa, may maramdaman ka, dadalhin ka sa hospital, bawal yung cellphone nun, di ba? Sana bawalan nyo yung cellphone kasi alam nyo, delikado yan sa ating mga kapulisan, lalo na sa mga nagbabantay dyan. Mamaya kung sino-sino yung kontakin yan at may pumunta dyan sa lugar, di ba? So, dapat maging maingat po yung ating kapulisan dyan. Di ba? Maging mahigpit. Bawal yung mga gadgets. Di ba? Ng 5 p.m. para po makumpleto yung mga medical examination na na-require po to check kung yung medical status o condition po ni Apollo Kibuloy po. So, dahil since may court order po, ay susunod po tayo doon. Paliwanag ng General, walang equipment ang PNP General Hospital para sa ilang pagsusuring gagawin kay Kibuloy. Walang equipment? Paano yun? Dadalhin sa Amerika, ganon. Dalhin nyo sa Amerika. KO. Doon, kumplito din eh, di ba? Ilapit nyo na sa Amerika. KO. Kaya't sa PNP Heart Center ito dinala, Okay. base na rin sa utos ng korte. Tiniyak naman ng PNP Well, utos ng korte yun, kailangan talagang sumunod, di ba? Hindi naman pwedeng baliwalain yun. na mahigpit pa rin ang bantay kay Kibuloy kahit na nasa loob ito ng ospital. Nasa regular room din daw ito at hindi maaaring basta na lamang dalawin kung walang court order. So, paano yung pag tinawag na regular room? Ano yun? May aircon ba yun o wala? Hindi pa kasi ako nakapasok sa hospital na yan eh. Ano yung may VIP ba? May regular? Okay, pag sinabing regular, aircon din yan or electric fan lang? Paki-comment nga sa mga nakapasok na dyan sa ano na yan. Sa heart center na yan. Government doctors po ito. Hindi po pwedeng makapamili po at in fact, restricted din po at limited. Dapat lang government doctors. O, dapat lang po talaga. Po pwede pong Para yung mga Pilipino na makakapanood ng balitang ito, maging kampante. Kasi kung private, mapapaisip sila eh. Maraming magdududa. Diba? Hindi mo naman maiwasan yan. Pero kung doktor o government doctors,
yung mag-check kay Kibuloy, syempre, mga Pilipino ngayon, may tiwala sa gobyerno. So, walang dapat ipangamba kung ganun. Malaw sa kanya. Hindi po pwedeng hanggat andoon po siya sa Philippine Heart Center ay kahit sino ay pwedeng dumalaw. That is a restricted area. Meron tayong security personnel na nagbabantay doon po sa labas ng kanyang hospital room at even yung ating mga medical doctors from PNPGS is also monitoring daily yung kanyang activities and even Check nyo, baka may mga cellphone na hawak yan, ha? Nako. Oo, check nyo ng maayos. Huwag nyong bigyan ng cellphone yan. Example ko, may nakita akong pelikula. Ganito. Nasa hospital siya ngayon. Oo. Then nakahawak siya ng cellphone. May mga nakabantay ng pulis dyan sa paligid niya. Sa labas ng kanyang room. Chinat niya ngayon yung mga kakilala niya. Ito, pelikula to, ha. Tapos pumunta, isang batalyon. Inupakan yung mga nakabantay doon. They deads. Pagkatapos niyan, kinuha yung nasa ospital, labas sila. Edi wala na, nakatakas na. Ang dahil sa cellphone. Baka mangyari lang sa totoong buhay. So, 'di ba? Huwag niyong bigyan. Kasi nagkukunyari lang yan, Sabi niya, gusto niya mag-sound trip, kaya kailangan daw ng cellphone. Sabi naman ng lawyer niya yun, 'di ba? Saan ka makakita? Nakakulong ka tapos magsa-sound trip ka? Nakakulong ka tapos magsi-cellphone ka? Pwede ba yun? Ang bobo ng lawyer ni Kibuloy talaga, promise. Hindi ko alam saan kumukuha ng ito, ng mga salitang ganun, no? Nag-iisip ba to? mga medical examination being conducted on him po. Si Kibuloy ay sinasabing una nang sumailalim sa medical procedure sa puso noong taong 2009 at taong 2020. Oh. Leia, Di ba may power? Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun. Kibuloy, ayusin mo yung sarili mo, ha? Pagaling ka kasi marami ka pang haharaping kaso. Di lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa sa Amerika. Diba? Pagaling ka kasi malulungkot kami pag may nangyari sa'yo. Wag naman sana, Mas masaya kami kung naharapin mo yung mga pinasok mong problema. Diba? Oo, pagbayaran mo. Kung mapatunayan na ikaw ay nagkasala, nararapat lang na pagbayaran mo. 'Di ba? Yun yung tama. So sana wag ka muna, pero naniniwala ako, may kasabihan kasi tayo pag masamandam mo ka, mahirap kang mawala agad. Hindi ka kukunin agad. Masamandam mo ka kailangan mo daw munang pagdusahan yung mga ginawa mo dito sa mundo. Pagdusahan mo daw muna, makukulong ka. Diba? Papahirapan ka. Pero tingnan mo yung mga mababait na tao, kinukuha na agad. Mabait Diba? Pero yung mga masasama, binubuhay pa yan, malay mo, magbago. Diba? Pero sa daming namatay, iwan ko lang kung matatanggap pa to si Kibuloy. Ako, hindi naman ako Diyos, pero kasi, buhay kasi yung kinuha mo Iwan ko lang. Kung kapag ikaw ay kumuha ng buhay ng tao, iwan ko lang kung may kapatawaran pa yan sa harapan ng Diyos. Okay lang siguro kung mga minor na kasalanan, mga pagsisinungaling, nakapagsinungaling ka, lahat naman ng tao nakapagsinungaling pero kung ikaw ay pumapatay na, lalo na kung nag-uutos ka, 'di ba? Lalo na't maraming mga babaeng, 'di ba? Mga minor pa nagalaw. Ewan ko lang kung may kapatawaran pa yan sa harapan ng Panginoon. Ewan ko lang. Kahit pa siguro magluhod-luhod ka, ewan ko lang. Hindi naman ako yung Diyos. Pero kung iisipin natin, kung tayo mga tao mag-iisip, napakalabo KO! Diba? So, siguro nakaano talaga si Kibuloy, naka-design talaga siya, na maging makasalanan. Diba? Siya yan diba? Lahat naman ng tao makasalanan, pero hindi yung kasalanan natin
ikumpara natin sa kasalanan ng mga to, ni Kibulok, di siguro natin, hindi natin mahigitan yung level ng kasamaan nitong tao na to. No? So, ayun lang po yung ating video ngayon. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat po sa mga bago nating subscriber. Ayan. At salamat po sa lahat. Meron po tayong dito meron po tayong Facebook page. Yan, pwede niyong bisitahin yung ating Facebook page at mag-follow na po kayo dyan. Salamat po sa mga magpa-follow dito sa ating Facebook page. At syempre, sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat. Huwag kalimutang mag-like. Salamat guys. Ingat and babush. Kita-kits po ulit mamaya.